Kamakailan lamang ay ating nabalitaan na pumalag ang Philippine Coast Guard laban sa mga vessels ng China matapos halos pasukin na talaga ng China Coast Guard ang katubigan ng Zambales. Ngunit sa kabutihang palad ay tinaboy ito ng BRP Cabra na isang Parola-class patrol vessel at may kaliitan din. At kahit ganito ay napalayo nito ang mga naglalakihang barko ng China. Naitaboy nito ang Chinese vessel sa layong 19 nautical miles mula sa 16 nautical miles lamang mula sa Zambales. At napakaganda ng pinapakita ng ating Coast Guard sa ngayon dahil matatandaan natin na puro lamang sila monitoring o pinagmamasdan lamang ang galaw ng China. Ngunit ngayon ay gumagawa na mismo ng aksyon ng ating Coast Guard. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang tuloy-tuloy na ang aksyon na ito ng Pilipinas matapos ibinalitang ang BRP Teresa Magbanwa na naman ang mayroong naitaboy na Chinese vessels na pakalat-kalat malapit sa Zambales at naitulak nila ito sa layong lagpas 100 milya mula sa dalampasigan. Malaking achievement ito ng ating Coast Guard dahil naitutulak nila papalayo ang mga barko ng China at isa na rin itong malaking mensahe sa Chinese government na hindi basta-basta manonood na lang ang Pilipinas sa agresibong galaw nito at gagawa talaga ng aksyon upang maprotektahan ang bansa. Hindi natin alam sa ngayon kung bakit malapit sa Zambales nagtutumpukan ang malalaking barko ng China, ngunit dapat talagang itaboy ito ng ating Coast Guard dahil nasa Zambales nakadaong ang lahat ng pangunahing warships ng Philippine Navy tulad na lang ng mga Rizal-class frigates at mga Tarlac-class landing platform vessels, pati na rin ang ibang warships ng US Navy. Alam nating kulang na kulang sa ngayon ang mga vessels ng ating Coast Guard upang mabantayan ang buong West Philippine Sea, ngunit makikita nating ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan ang bansa at umaasa tayong mas dadami pa ang kanilang vessels sa mga susunod na taon. Nakatakdang daragdagan ng nasa 48 bagong barko ang Philippine Coast Guard sa taong 2028 at inaasahang mas dadami pa ito dahil tinatarget ng bansa na maging pinakamalakas na Coast Guard sa buong Southeast Asia. Samantalang sa isa pang balita, madaming mga defense assets ang naibalitang darating ngayong 2025 at ang isa na nga dito ay ang tinatawag na long-range patrol aircraft na nabili ng bansa mula sa Israel noong 2023 sa halagang nasa halos 6 billion pesos. Napakalaking tulong ng mga aircraft na ito dahil ang kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force upang magpatrolya sa West Philippine Sea ay ang kanilang Fokker F-27 Friendship Transport Aircraft at gumagamit lamang sila ng ordinaryong kamera sa pag-obserba ng ating teritoryo at napakadelikado nito para sa ating mga personnel doon. Samantalang ang mga bagong long-range patrol aircraft ng Israel ay mayroong mga aerial surveillance cameras at mga monitoring systems, kaya bantay sarado nito ang lahat ng dadaanan nito sa West Philippine Sea at hindi na tayo masyadong aasa sa intelligence na binibigay ng Amerika. Hindi lang basta pang patrolya ito dahil pwede din ng mga ito lagyan ng anti-submarine torpedoes, kaya gusto din ng Philippine Navy na magkaroon nito ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Maliban sa mga long-range patrol aircraft, inaasahan din na i-deliver sa Philippine Air Force ngayong taon ang unang batch ng mga Subaru Bell 412 EPX Combat Utility Helicopters mula sa bansang Japan na nabili ng Pilipinas sa halagang nasa halos 6.4 billion pesos para sa 8 units nito sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Alam nating mayroon ng mga Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force, ngunit gusto nilang magkaroon ng iba pang klaseng helicopters kung sakaling magkaroon ng problema sa ating mga Black Hawks, dahil kapag nagkaroon ng aksidente o problema sa kahit isang helicopter na ito, ay lahat ng Black Hawks ay hindi papayagang lumipad at walang magagamit ang Air Force. Medyo kamukha man ito ng mga lumang Huey helicopters na niretiro na lahat ng Air Force, ay ibang-iba ito
dahil sa moderno ang sistema nito at bagong-bago ang mga components at mas malayo pa ang range nito kumpara sa mga Black Hawk helicopters. Kapag na-deliver ng 8 in-order mula sa Japan, ay magkakaroon ng sumatotal na 13 Bell 412 helicopters ang Air Force na magiging malaking tulong sa kanilang mga operasyon. Kabilang din sa isa pang may di-deliver ngayon sa bansa ay ang isa sa 2 strategic sea lift vessel na nabili naman ng Pilipinas halagang 5.5 billion pesos mula sa Indonesia at halos katulad dito ng mga Tarlac-class landing platform vessel. Malaking tulong ang mga vessels na ito sa bansa dahil kaya nitong i-transport ang ating mga armored vehicles sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na't may mga tangke na rin tayo sa ngayon at pati na rin ang lahat ng kinakailangang supply ng ating hukbong sinatahan. Hindi kakayanin ng 2 strategic sea lift vessels lamang na gampanan lahat ng operasyon nito, kaya nagdagdag pa ng 2 ang ating Philippine Navy at sa suma total ay magkakaroon ng 4 na ganito ang Pilipinas. At kung inyong titignan, wala pang armas ang mga ito, kaya nabili ito ng bansa sa murang halaga lamang, ngunit pwede itong lagyan ng mga armas katulad na lang ng 76mm naval gun, mga close-in weapon system katulad ng Goktinez, at mga 30mm remote-controlled autocannon. Umaasa tayong mabibigyan ito ng pondo para sa mga armas nito dahil delikado ang mga naturang vessels dahil sa kawalan ng pangdepensa at sana'y malagyan ito sa lalong madaling panahon.